Good morning mga boss, may dayo na naman tayo from San Pablo City. City 100 Kawasaki Baja. Ano nga bang naging sakit nito? Ito si Sir ay nakadayo na sa akin at nagpa full wave na ito nung nakaraang buwan. Siguro po mga 3 buwan na nagpa full wave to sa akin. Pero bumalik na siya dahil po mayroon po siyang ingay na ramdaman sa kanyang motor. Kaya po dinayo niya uli ako mula po San Pablo hanggang dito sa Candelaria, Quezon. Yan po si Sir. Shoutout ng marami kay Sir at pinagkatiwala mo sa akin ang iyong motor. Ito po, pakinggan niyo pong mabuti yung ingay ng kanyang motor. Marahil naman at napakinig nyo yung ingay, dun pa lang sa intro pa lamang guys. Ano nga ba yung naging sakit nito? Pagmasdan nyo pong mabuti yung timing chain at ito ay lawlaw na masyado yung kanyang timing chain. Alam nyo ba kapag ganito ang kalawlaw ang timing chain, maaari pong sumala rin yung timing kahit po magpalit kayo ng tensioner. Kung sakali pong tensioner ang sira, papakita ko po sa inyo kung bakit po ganitong kalawlaw yung kanyang timing chain at kung bakit maingay. Ang umiingay po dito ay timing chain. Yan, hindi po tensioner. Dahil po ang tensioner nagtutulak lang para po madiinan ang timing chain at wala siyang ingay. Pero check muna natin yung timing kung hindi nga ba ito nababago. Hanapin ang letter T sa magneto. Yan yung marker na letter T. Letter T, napansin nyo naman yan, letter T sa bilog doon sa ating magneto. Tapos yung ating marker sa timing sprocket, kailangan nakatapat din yan sa taas. Yan o, letter T. Tapos nakatapat, tama naman, okay naman. At ito yung bago nating genuine parts ng tensioner. Kapag bago yan, paigkasin natin, dapat ito ay hindi lalapat. Kagaya po nito, lumapat na agad. Ibig sabihin po, mahaba na ang timing chain din ni Sir. Kaya maaari din itong umingay kapag hindi tayo nagpalit ng timing chain. Kaya ang gagawin natin, magpapalit tayo ng timing chain. O yan, kakalasin natin yung cover, yung cambio at yung cover ng magneto gamit ang 8mm socket. Gagamit kayo ng puller para sa magneto. Tanggalin ang kunya. Tapos 5mm Allen wrench dito sa stator plate. 3 Allen wrench na 5mm ang kakalasin nyo dong bolt. Tapos sikwatin ito sa tabi. Ganito yung pagisikwat para matanggal nyo yung ating stator plate. Tanggalin ang neutral light indicator. Tapos kakalasin nyo yung stopper guide gamit naman ang Phillips screw na ating impact drive. At kung wala kayong talim, impact drive ang gagamitin ninyo, kailangan may talim kayo para makalas nyo yan. Tapos luwagan yung isa para madaling ilaglag ang timing chain. Yung isang guide, luluwagan nyo, tatanggalin nyo. Tapos gagamit kayo sa timing sprocket ng 12mm socket dito. Kapag natanggal nyo na yung nut, maaari natin tanggalin na ang timing sprocket. At saka nyo na ilalaglag ang timing chain at pwede na itong tanggalin. At yan na ang ating timing chain. Ito na ang ating genuine parts ng timing chain ng Baja City 100. Ito ay original. Ilalaglag lang ang timing chain sa ilalim tapos ikakawit nyo lang sa crankshaft. Tapos isasabit nyo lang ito dun sa pinaka timing gear sa ilalim. Yan. Tapos kailangan laging naka-top dead center ang ating crankshaft or kunya para po yung piston natin ay pantay. Kailangan po yung kunya ay laging nasa taas. Tapos yung timing sprocket, kailangan yung ating marker ay tama din pataas. Papakita ko naman yung tamang timing niyan. At yan po yung timing. Pagmasdan nyo mabuti yung marker. Tapos dito yung kunya, kailangan nakatama yan sa taas. O yan.
Kita nyo naman po yung kunya. Tama po sa taas. Ngayon, pwede na natin ibalik itong ating guide chain na bolt na screw. At kailangan natin itong higpitan gamit din ang ating impact drive. At yan, okay na. Tapos ilagay uli ang stopper guide natin sa ilalim. Para yung timing chain, kung sakaling maghugot kayo ng ating cylinder head, hindi basta sasala ang timing chain natin. Kaya meron yung stopper guide sa ilalim. Ganyan po ang purpose niyan. O yan, nakakabit na. At ngayon, malalaman natin kung mahaba na nga ba ang timing chain. Tingnan nyo. O yan o. Hindi nyo na siya kayang ipalubog dahil bago na yung timing chain. Kaya ang gagawin natin, pahigkasin na natin ito. Ay, iuurong pala natin kasi nakaigkas itong ating tensioner. Iuurong natin yan ang palayo para malagay natin ang tensioner. Yan, may bago na siyang kasamang o-ring yung bago. Tapos ilagay yung ating 8mm at tapitan ito ng 8mm socket. Tapos sa kanya paigkasin yung timing chain, yung ating tensioner. Tropa. Ayan, ilagay na yung pinaka-nut sa dulo. At ngayon, tapos na. Maraming salamat po sa mga nanood. Sana po ay may idea kayo sa inyong Kawasaki CT100. Maraming salamat po. Sana natutunan nyo na naman tong video to. Ride safe po sa lahat. At yes, boss. Okay na. Suabe. Smooth.